As God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Reigning Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! Whatever comes, whatever goes, there is one thing that I know is you are faithful. Is you are faithful. so I speak. So I speak out your word. It has the power to change my world. 'Cause you're my breakthrough. 'Cause you're my breakthrough. So I will trust you. And I will trust you. And I will trust you. Come on, let's declare. You are never-ending river, flowing full of power, washing
So, our word for today, sa katabi mo, excited ka na ba? It's all about your now showing testimony. Wow, now showing! Sa katabi mo, it's your time. Time mo na para magpabida si Lord sa life mo. Your now showing testimony is directed by God. Kaya sabihin sa katabi mo, excited na ako. Ang buhay natin hindi na drama. Ang buhay natin ay action na. Tama na yung mga broken-hearted. Tama na yung mga broken life. Ngayon, a-action na tayo. Kasi ang action, pang matagalan yan. Parang probinsyano. Sa katabi mo, hindi agad nawawala. So ngayon, it's all about the now showing testimony. Your life is a blessing. Hindi aksidente kung ano yung sitwasyon mo ngayon, parte yan ng kasaysayan ng buhay mo at kwento ng buhay mo. In Romans chapter 8, verse 28, in all things, sa katabi mo, all things, God works for the good to those who love Him. Sa katabi mo, all things. So yung all things na yan, it's either bad things, uncontrollable things, undesirable things, good things. Lahat yan nagsasama-sama. They are working together for good to those who love Him, who have been called according to His purpose. Kaya yung may nararanasan ka ngayon, pangit man yan, maganda man yan, hindi mo man gusto yan, ang totality niyan, they are working for good. So hindi aksidente. Ang buhay natin, hindi laging bed of roses. Meron din yung turns and teasels. Pero kailangan mong pagtagumpayan yan. Because it's a part of a journey of your faith. Sino excited dito na magpapabida si Lord? In Matthew chapter 28, verses 18 to 20, in the Passion Translation, then Jesus came close to them and said, all authority of the universe has been given to me. Now, wherever you go, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, and teach them to faithfully follow all that I have commanded you. And never forget, sabi sa katabi mo, never forget that I am with you every day. Sabi sa katabi mo, every day. Even to the completion of this age. Let's pray. Lord, open our eyes, open our hearts, our mind, to see the wonderful things in your word. Lord, mag-manifest sa life namin yung word mo. Yung 3,000 verses in the Bible, Lord, paniwalaan lang namin ng isa, may mangyayari sa buhay namin. Kaya Lord, I pray na bawat isa sa amin dito, lalabas kami sa lugar na to, Lord, na merong kang tinanim sa puso namin, pangahawakan namin, at Lord, magmamanifest yung life namin sa family namin. Lord, yung word mo magmamanifest sa family namin, sa workplace namin, sa schools namin. Lord, salamat po. Gamitin mo kami. In Jesus' name, amen, amen. And today, gustong sabihin ni Lord sa atin na habang ginagawa mo ang vision, you win souls, make disciples, you help people, you are becoming a blessing sa mga tao. Sabi ni Lord, never forget that I am with you every day. Sasamahan ka ni Lord, hindi sa kasalanan. Sasamahan ka ni Lord kapag ginagawa mo ang vision niya. Kaya wag mag-assume ang iba na God is with me. Hindi ka sasamahan ni Lord kapag hindi para sa Kanya. Sabi dito, never forget that I am with you if you make disciples, if you win souls, if you help people, if you are becoming a blessing, never forget that I am with you. Pero pag ang sarili natin na nasusunod, sabi ni Pastor, nagiging religious Christian na lang tayo.
Ang religious Christian, active yan sa mga gawain. Pero hindi yan gumagawa. Madalas, ngumangawa lang yan. Maghahanap lang yan na mapupuna. Maghahanap lang yan ng kapangitan. Yan ang mga religious. Yan yung mga ayaw na ayaw ni Jesus. Yan yung mga Pharisees and Sadducees. Mga far to see and sad to see. Yan yung mga ayaw ni Lord. Mga allergy si Jesus dyan. Yung mga nagkikriticize kung ano yung pangit. Di ba? Alam nyo, natutuwa ako kasi iba na ang improvement dito sa church. Kung kasama kayo na mapunta tayo dito, kulang na lang ipatawag natin yung team ni Jessica Soho kasi parang ang creepy ng lugar na to. parang hindi mo maaninag kung ano to. Pero nung napunta tayo dito, nagkaroon ng kaliwanagan, nagkaroon ng kaayusan. Grabe, wala nang bakas kahit papano. Kaya sabi mo sa katabi mo, ngayon ka lang magpapaypay. One day, naka-jacket ka na. Nung nasa maliit na lugar tayo, nung nasa Rogers tayo, tapat ng Rogers, nung maliit pa lang yun, grabe, sa sobrang liit, siguro mga 2 stage lang ata ang size nun. 2 ganito lang, yun lang ang size nun. At imagine, nagkakaroon tayo ng 3 worship nun, ng morning, afternoon, and then night. And that time, wala pang aircon. And then, in-encourage kami ni Pastor na huwag kayo magpapaypay. Mag-coat kayo. Grabe. Grabe. Pero because of our obedience, grabe, bilang lang ng ilang taon, nagkaroon ng aircon yung church, napunta sa auditorium. Grabe, dati yung nagrereklamo yung mga tao, ang init-init. Ngayon, ang lamig-lamig. Talagang grabe yung obedience ng mga disciples before na ngayon lang to. Grabe ka visionary yung mga leaders natin, yung mga pastors natin. Sa pag sinabi niya ngayon lang talaga yan. Kasi merong design si Lord sa atin. So, accepting Jesus into your life means leaving behind a life of comfort and self-reliance. Once na tinanggap mo si Jesus sa life mo, nagdesisyon ka ng iwan na. Ay sa katabi mo, iwan mo na. Leaving behind a life of comfort and self-reliance. Yung pagtitiwala sa sarili at yung kung saan ka komportable. Tayong mga tao, may tinatawag tayo na default. Default na kasi natin niya, pag napagod, anong gagawin? Magpapahinga. Pag inaantok, matutulog. Yan ang default ng tao. Pag nanghirapan, susuko. Yan ang default ng body natin. So, kapag yan ang default ng katawan mo, at yan lagi nasusunod, pero nung tinanggap mo si Jesus, mayroon ka ng relationship kay Lord, you are living your default life. Na kapag inaantok ka, may cell group, kailangan mo mag-cell group. Hindi mo na pagbibigyan yung default ng katawan mo. Yung bang tipong kapag pagod ka, pero dahil kailangan mo mag-devotion, kasi di ka pag-devotion, magde-devotion ka. Yung bang tipong mas gusto mo magpahinga, matulog, pero dahil may ministry ka, magmi-ministry ka. It's all about living a life of comfort. Ang mga taong sanay sa comfort, walang growth. Because there is no growth in comfort zone. Pag sanay ka sa convenience, sanay ka sa comfort, ang buhay mo walang growth. Diyan na lang din yan. Wala kang aasahan growth kasi yan na yan eh. Kaya excited tayo sa darating na July. So excited sa double worship natin. So sa double worship natin sa July, so merong yung mga leaders, yung mga primary leaders, yan ay mga naka-group. Ibig sabihin, merong morning and merong afternoon. So ibig sabihin, kung ano yung schedule mo, yun lang ang puntahan mo. Because we are teaching people hindi sa convenience, kundi sa commitment. Kasi marami mga tao, may option, may morning, may afternoon. Pag tinamad ako, siguro mag-afternoon na lang ako. Hindi ganon. Because religious Christians, ang gagawin yan, doon yan sa convenience, kung saan madali, kung saan hindi siya mahihirapan, kung saan yung comfort. But authentic disciple, commitment yan. Committed yan. Sa katabi mo, committed.
Lahat ng mga disciples, nagko-commit yan. Hindi yan, they live outside the comfort zone. Kaya sabi mo sa katabi mo, ngayong July, magkakaalaman tayo. Kung gusto mo ng comfort, or kung ikaw ay committed. So, kasi ang gagawin natin yan, by the first week of July, kung panghapon ang network nyo, kina next weekan, pang umaga na kayo. Kina next weekan, panghapon na ulit. Ganun ang commitment. Hindi yung kung saan ka komportable at kung saan ka convenient. Sabi sa katabi mo, kailangan ko maging committed ngayon. Doon natin magkakaalaman kung ikaw ay religious Christian o kung ikaw ay authentic disciple. Because Sunday is God's day. Every day is God's day. Ang religious Christian, Sunday lang yan active. Pero pag Monday to Saturday, hindi si Lord ang priority niyan. Ang authentic disciple is pinipili si Lord araw-araw. May mga times ba sa buhay mo na talagang napapapili ka kung si Lord or yung ibang bagay? Si Lord o trabaho? Si Lord or yung family ko? Si Lord o yung sitwasyon ko sa buhay? Ang authentic disciples is pinipili si Lord araw-araw. Kasi yan ang tunay na pagmamahal. Ang tunay na pagmamahal, pipiliin ka araw-araw. Yan sa katabi mo, pinipili araw-araw. Accepting Jesus into your life is declaring war to the enemy. Yan. Once na tinanggap mo na si Lord sa buhay mo, parang sinabi mo na sa demonyo, kay Satanas, kay Taning, parang sinabi mo na, ayoko na sa'yo. Eh, si Satanas, pabor yan kung saan ka komportable. Eh, sa katabi mo, pabor na pabor si Satanas dyan. Sunod itong bago ka mapunta dito, parang nag-battle ka pa sa higaan mo. Sabi, 5 minutes pa. 10 minutes pa. Grabe, nag-battle pa. Pero tagumpay ka ngayon, nandito ka ngayon. Yung mga natutulog ngayon is gisingin niya sila. Pwede pang humabol. So, declaring war to the enemy. Kaya mapapansin mo, before, nung hindi ka pa nakakilala kay Lord, nung wala ka pang relationship kay Jesus, parang yung buhay natin, parang, like for example, may nagyaya sa yung uminom, inom ka agad. Yosi, parang walang battle ba? Walang battle, di ba? Parang normal lang yung buhay. Pero nung tinanggap mo si Lord, may relationship ka na kay Lord, parang laging may option. Naranasan niyo ba yan? Pag Sunday, laging may option. Family day or church. Yung ba tipong niyaya ka ng kainuman mo, pre, shot naman. Wala naman nakakita. Wala naman si pastor eh. So, laging nung nag-trust ka kay Lord, in-accept mo si Jesus, may relationship ka na kay Lord, nagkaroon na ng matinding pagbabattle. Kasi, lumalabas ka na sa comfort zone mo. Sabi mo sa katabi mo, comfort zone. Maraming mga tao hindi makasunod sa Diyos dahil nakayakap sa kahirapan. Yan. Grabe, hindi maiwan. Hindi maiwan yung sitwasyon sa buhay. Lord, I hope you understand me. Sabi ni Lord, anak, tagal na kitang naintindihan. Pero ayaw kitang nahihirapan. Sometimes tayo, tinanggap na lang natin yung sitwasyon natin sa buhay na ganito tayo. Pero si Lord, hindi matanggap na ganyan ka. Grabe tayo, tanggap na natin, mahirap lang talaga ako, ganito na talaga ako, ganito na talaga pamilya ko, ganito na talaga mindset ko. Ayaw ni Lord na ganyan ka, kasi hindi yan yung design mo. Function according to your design. When you follow Jesus, persecution will surely come. Sa katabi mo, persecution will surely come when you choose to follow Jesus. Kaya sa mga religious Christian dyan, pag dumaan sa persecution, bilang ka lang ng mga ilang buwan, ilang linggo, wala na yan. Kasi yan yung mga ayaw nila. Yung bantipong, yung mga comfort na life, yan yung mga ayaw ng mga religious Christian.
Hindi yan kayang mag-sacrifice, hindi yan kayang commit. So, God didn't promise a smooth journey, but a glorious destination. In your journey with God, kasama mo siya. Pero hindi sinabi ni Lord, magiging smooth ang journey mo. At ang pinapromise ko sa iyo, magandang destination. Pero yung journey, hindi ko mapapromise na yan ay smooth. Kasi may mga times na may pagpipili, may persecution. Kaya tinan mo yung katabi mo, pag dumaan ba yan sa persecution, ano na ang lagay niyan? Excited na ba kayo? So, your now showing moment is the result of your journey with God. Magpapabida na si Lord sa iyo ngayon. Kaya kung ano man yung sitwasyon mo ngayon, talagang lakaran mo lang, sumunod ka sa Panginoon, at one day, magiging storya mo na lang yan. Yung mga testings ng life mo, magiging testimony mo yan. So, in your journey, there are tests. May mga testing sa life natin pag tayo nagjo-journey kay Lord. And this test, kailangan mong ipasa. Kasi yung mga test na yan, hindi yan para bumagsak ka. Ang mga test na yan, para ipasa mo. Walang teacher na nagsabi, magpapa-exam ako para hindi kayo pumasa lahat. At hindi nyo ako makalimutan. Yung mga teacher, ang goal niyan, kaya kayo binibigyan ng testing para makita kung natutunan nyo ang lesson at para ipasa mo. Handa ka na ba sa testing ng life mo? Sabi mo sa katabi mo, mag-review ka. So, number 1 test is the test of faith. Your faith will be tested. Kaya sa mga nagsisimulang relasyon kay Lord ngayon, your faith will be tested. Yung mga matatagal na dito, nakakatuwa ang life nila because alam ko na hindi madali ang journey. Because number 1, your faith will be tested by time. Alam niyo ba yung kasabihan na time is the best revealer? Yung during ng journey mo kay Lord, tagal yan. Pero it will be worth it soon. Yung testing ng life mo, yung testing ng faith mo, matitest yan by time. Sino dito yung mga mga 1-month Christian? Pakitaas ng kamay. 2 months. Okay, 3 months. Okay, 4 months. 1 year. Pakitaas ng kamay, 1 year. 1 year of testing. 2 years. 3 years. Grabe, mga ilang na kayo? 5 years Christian. 17 years Christian. Grabe. Your faith will be tested by time. Doon mo makikita ang disciple kasi may tinatawag na na ningas kugon. Alam niyo yung ningas kugon? Yung grabe ka on fire sa simula. Pero after a month, after 2 months, 3 months, yung on fire na expire. Sa katabi mo, ikaw ba yan? Ningas kugon? Ang galing-galing mo sa simula, pero wala ka na ngayon. Dati, grabe ka mag-disciple. Ngayon, grabe ka na lang mang-bash. Dati kang disciple maker, ngayon, basher ka na. Ay, ganyan din ako dati. Yan yung mga acne ba? Yung may mga acne, yung alam ko na yan. Yan yung, ay, dati din ako ganyan eh. Tapos na ako dyan. Hindi matatapos ang journey mo, yung pagsunod mo kay Lord hanggang mamatay ka. Kaya nga to the ends of the earth. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na, ay, hindi, dati ginagawa ko na yan. Dati yun. Gawin mo pa rin hanggang ngayon, hanggang sa dumating si Lord. Because your faith will be tested by time. Pag hindi ka, doon mo pa lang, ito pa lang, first level pa lang to, tested by time pa lang to. Pansinin mo, alam mo, di ba merong talinhaga doon na naggasik? May isang sower, nung naggasik siya ng buto, meron sa tabi ng daan.
So dahil sa tabi ng daan siya, tinuka siya ng ibon, na-snatch agad yung word na nasa kanya. Meron naman, sa batuhan. Sa batuhan, hindi siya tumubo, namatay din agad kasi batuhan. Matigas yung surface. At meron naman sa may mga dawag, tumubo siya, lumago siya, but because of circumstances, because of persecutions, kasama habang nag-grow siya, yung dawag is nachuchok sa kanya. The worries of these things, yung persecutions, namatay din siya. Pero meron yung sa matabang lupa, nung tinanim, nung naggasik yung maghahasik, hundredfolds, nagmultiply. So, ibig sabihin, your faith will be tested by time. Kaya be confident kapag matagal ka na, pero huwag ka mag-settle sa time lang. Because the next level, your faith will be tested by people. Grabe. Sa katabi mo, natisod ka na ba? Natisod ka na ba? Natisod na ba yan yung katabi mo? Na-offend na ba yan? Kasi pag na-offend ka na, sarado na ang langit sa buhay mo. Pag na-offend ka na, wala nang galaw si Lord sa life mo. Lahat ng mga taong na-offend, nagiging disciple 666. Pwede bang ano'y natin yung John chapter 6, verse 66? Yan yung mga disciple na yan. John 666. Yung mga 666 disciples. 666. 666. Ayan. From this time, many of his disciples turned back and no longer follow him. 666 disciple ka ba? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Na-offend kasi yan. Yung context ng time, yung context ng John chapter 6 is yan kasi sinabi ni Lord na He is the bread of life. He is the blood. If you drink from me, eat with me. Yan yung sinasabi ni Lord. And then hindi maintindihan ng mga disciples, ano to, kakainin ba namin siya? Parang ibang teaching na to Ibang doktrina na to. So because of lack of understanding, and then kung makikita niyo sa ibang passage dyan, sa ibang mga verses, yung mga disciples na offend. Alam mo, pag na-offend ka na, wala na, simula na ng pagbagsak mo. Number one reason na mga taong umaalis sa church is because of offense. Kaya sabi mo sa katabi mo, your faith will be tested by people. Pwedeng matest yan ng leader mo. Grabe. Minsan di mo maintindihan ang leader mo, pinapagawa sa'yo, no? Di maintindihan ng pastor mo, hindi mo maintindihan yung pastor mo. Di mo maintindihan yung mga taong gustong tumulong sa'yo. Ang ramdam mo, na-offend ka, at ramdam mo, ina-attack ka. Well, in fact, tinutulungan kang mag-grow. Hindi para sa next level ng life mo. Outside of your comfort zone. Kaya sabi mo sa katabi mo, ini-stretch ka. So, ibig sabihin, your faith will be tested by people. Kaya kung meron man ditong na-offend, kausapin mo na yung taong naka-offend sa'yo. Sabihin mo, tinetest ako ni Lord, pero ipapasa ko to. Grabe ka mang test, sabihin mo sa kanya. Grabe mang test yung mga tao. Pero your faith will be tested by people. Your faith will be tested by situations. Situations is an external factor. Yan yung mga pwedeng ang situation ng family mo magulo. It's part of the testing. Dati favorite ka, nung naging Christian ka na, hindi na. Mga ganyan ba? Yung mga firstborn Christian dyan, na dati, nung nagsiserve ka kay Lord, nung hindi mo ka nagsiserve kay Lord, mahal ka na magulang mo. Pero nung nag-serve ka na kay Lord, na umaattend ka na ng church, nagiging committed ka na, parang gusto ka na nilang palayasin. Because your faith will be tested by situations. Pag ba maganda ang buhay mo, magsiserve ka kay Lord, paano pag pangit na? Pag may pera, masarap mag-serve kay Lord. Pag walang pera,
Grabe, pag walang pera pa naman, lahat ng uri ng sakit nakaka-attract. Biglang sumakit ang ulo, sumakit ang tiyan, sumakit. Lahat masakit pag walang pera. Ano mo yung katabi mo? Grabe, pero pag yan, nagka-pera yan, parang magaling yan, di ba? May paracetamol. Naranasan niyo ba yun? Pag walang pera, parang bad trip. Your faith will be tested by situation. Pag may pera ka, wala kang pera, si Lord pa rin ang mahal mo. Kuya, hindi ako makapag-church, wala akong pera, wala akong pamasahe, meron ka pang paa. Everything, kung ano yung mga bagay na meron ka, ganda nung kanta kanina, no? Ang kanta kanina, in you is all I need, you're my breath, you're my life, you're my everything. Lord, lahat ng meron sa akin, ibibigay ko para sa'yo. Hindi yan kung ano yung sitwasyon ng buhay ko. This is just a part of testing ng situation. Dahil sa katabi mo, part ng testing. And then last, your faith will be tested by conditions. Ano yung conditions? Conditions is internal factor. Sabi sa katabi mo, internal factor. Pag hindi ka na ba okay, hindi na rin ba kayo okay ni Lord? Pag nawalan ka na ba ng gana, wala ka na rin ganang mag-serve? Following Jesus is not emotion. Following Jesus is a decision. Kasi marami mga tao, emosyonado. Grabe, pag on fire, grabe ka, Grabe ka mag-disciple, lagi nag-update sa GC. Tapos pag may problema, ramdam mo din sa kanya pag may problema. Pag hindi okay. Sa katabi mo, wag mo naman pahalata. Kasi nakakawala ng integrity yan eh. Yung bang tipong okay ka, tapos grabe ka on fire, tapos pag hindi ka okay, ipaparamdam mo din na hindi ka okay, nakakawala kaya ng integrity yan. Kaya sabi mo sa katabi mo, especially kung cell leader yan, disciple na yan, sabi mo, ano man ang kondisyon, you are strong because sabi ng Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. Ang nagbibigay sa iyo ng strength, hindi vitamins. Ang nagbibigay sa iyo ng strength, hindi pera. Ang nagbibigay sa iyo ng strength, si Lord. Ibig sabihin, wala kang pera, wala kang vitamins, wala ka ng mga bagay sa mundong to, may Lord ka, masaya ka, malakas ka. Kaya yan tayo. Your faith will be tested by conditions. Gana lang ang nawala sa iyo, pero huwag kang mawawala. Yung gana, babalik din yan. Kasi yung gana, it's more on the cravings. Diba? Parang halimbawa, pag nagugutom ka ngayon, nagkikrave ka sa Nagkikrave ka sa lechon, sa sisig tofu. Nagkikrave ka sa mga bagay ngayon. Ngayon, pag nabusog ka na doon, wala na yung gana mo doon. Kay Lord, pag nawala yung gana mo, huwag ka mawawala. Show up! Dito ka pa rin dapat. Gana mo lang nawala, one day, babalik din yan. Kasi maraming mga disciple, masyadong obvious pag nawala eh. Pag hindi okay, masyadong obvious. Because hindi nila mapasa ang ganitong testing. Testing of conditions. Ano man yung nararamdaman mo, mag-serve ka kay Lord. Maging blessing ka sa mga tao. Naalala ko yung sinabi ni Pastor, pag malungkot ka, magpasaya ka na ibang tao. Kasi minsan tayo, pag malungkot tayo, nagmumukmuk tayo, pupunta tayo sa kwarto, magwo-walling tayo. Ganyan yung mga tao. Pag pangit na sitwasyon, nagiging mag-isa, ina-isolate na yung sarili. The more na hindi mo mapapasa ang testing pag ganyan. Kasi hindi yan ang sagot. Sa bawat test, may answer. May right answer. At ang right answer dyan is ipasa mo yung testing mo. So, faith is one of the things that God pleases. In Hebrew chapter 11, verse 6, it is impossible to please God without faith, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Pag yung mga taong walang faith kay Lord, hindi natutuwa si Lord dyan. Yung salitang mahirap at imposible, it is a faithless declaration. Ay, hindi ko kaya eh.
Faithless na agad yan. Di na matuwa si Lord sa'yo. And your faith will be tested. Eh, sa katabi mo, tested by time, tested by people, tested by situations, and tested by conditions. Faith pa lang yan. Sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 7, in New Living Translation, these trials will show that your faith is genuine. It is being tested as fire tests and purifies gold. Though your faith is far more than precious than mere gold, so when your faith remains strong through many trials, it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world. Sabi ng Tagalog, ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay, gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. So your faith will be tested. Dinadaan yung sabi dito, yung pananampalataya natin parang ginto na dinadaan sa apoy para malaman kung puro. Doon mo na makikita ang fullness ng faith mo pag dumaan sa testing. Kaya nga may tinatawag na faithfulness. Pag dumaan na sa testing, faithful na yan. Pero kung wala pang test, faith pa lang yan. Masasabi mong faithful kapag may napasa kang test. Sabi mo sa katabi mo, faithful ka na ba? O hanggang faith ka lang, kaya ko yan, kaya ko yan. Pero pag dumaan na doon, wala na, hindi na faithful. Wala nang fullness ng faith niya. Dumaan sa apoy, wala. Hindi ginto, tanso. Kaya sabi mo sa katabi mo, dumaan sa apoy para malaman kung puro. Yan ang testing. Huwag tayo magsettle sa faith lang. You should be faithful. The fullness of your faith is when you pass the test. Sabi mo sa katabi mo, pasa, pasa, ipasa, ipasa, ipasa. Grabe. Kaya marami mga disciple, hanggang faith lang, kaya ko yan. Sige, magsaserve ako kay Lord. Encounter, grabe mga ako, after na encounter. Grabe, kuya, ate, pastor, ang tawag dito? Heart and soul, magsaserve ako kay Lord. Heart and soul, di ako alis. Nung dumaan ng testing, wala na. Hindi faithful eh. Kaya yung mga faithful disciples, congratulations sa inyo. You passed the test. It's ongoing test. Kasi everyday pipiliin mo si Lord eh. And then number 2, testing. It is the testing or the test of obedience. Sabi mo sa katabi mo, masunurin ka ba? Yan. Dito na tayo magkakaalaman. It is all about your will. The test of obedience. Your obedience will be tested. Sabi sa katabi mo, matitest ang obedience mo. Alam niyo ba pinagkaiba ng passion sa obedience? Passion is you follow kasi gusto mo eh. Grabe, passionate ka dyan. Gustong-gusto mo. Favorite mo yan. That's passion. But obedience is you follow by decision. Kahit hindi mo na gusto, sumusunod ka pa rin. Marami mga disciple, hanggang passion lang. Lord, give me passion. Pero yung wholehearted obedience, ayaw. Kaya hindi lang tayo dapat passionate disciple. Tayo ay obedient disciple. Gusto man natin o hindi natin gusto, susunod tayo. Kasi ang default ng life natin, kung ano lang yung gusto natin. Pero yung design ni Lord sa life natin, kailangan niya obedience. Matthew chapter 7 verse 21, not everyone who calls to me, Lord, Lord. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, makakapunta sa kaharian ng langit. Yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit.
Alam mo ba na dapat mag-win ng souls at mag-disciples? If you don't follow that great commandment, alam na. Yan sa katabi mo, alam na. So wala yan sa patenan, nasa pasunuran yan. If you are really a true disciple, hindi ka lang pupunta sa church, hallelujah, praise the Lord, glory to God. Pagtaas ng kamay, hindi lang yan. Kasi hindi lahat ng tumatawag, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only those who does the will of the Father. Sumusunod lang. Yung mga masunurin. Tandaan nyo lagi, God's love is unconditional. John chapter 3, verse 16. For God so loved the world. Walang pinipili si Lord. As long as you are part of the world, God loves you. But God's blessings are conditional. Lahat may God's love, pero hindi lahat may God's favor. Tama? Tanungin niyo yung parents niyo, kung marami kayong magkakapatid, mahal kayo ng parents niyo, pero sa ayaw natin sa hindi, meron silang pinapaboran. Tama? Yung mga masunurin. Hindi porket sabi mo, Lord, mahal na mahal kita. Mahal na mahal mo ko. Pero bakit ganon? Mahal ka ni Lord, pero hindi bless ang life mo. Ba't ganyan pa rin ang sitwasyon ng buhay mo, ng pamilya mo, ng trabaho mo, ng finances mo? It's because God's favor is not in you. Deuteronomy chapter 28, in-state doon that God's blessing is conditional. If you follow the Lord your God. Sabi mo sa katabi mo, God's love and God's favor. Maraming mga tao, mahal na mahal ako ni Lord, pero ayaw sumunod, kaya walang blessing ang life. Because God's blessing is conditional. Pwede ba basahin natin Deuteronomy chapter 28, verse 1 to the following? If you fully obey the Lord your God, sabihin niyo sa katabi mo, if is conditional. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. Next verse. All these blessings will come upon you and accompany you if you obey the Lord your God. Pwede niyang dalhin sa verse yung disobey naman. Para makita natin na hindi lahat binibless ni Lord, depende sa obedience. Kaya huwag kang mag-assume na mahal ako ni Lord, pero hindi yung blessing nasa iyo. If you obey the Lord your God. Ayan. However, sabi sa katabi mo, however, if you do not obey the Lord your God and do not carefully follow all His commands and decrees I am giving you today, all these curses will come upon you and overtake you. Grabe. Overtake yung sumpa. Hindi pa nagkikinsenas, wala ka ng pera. Naranasan nyo yan? Naranasan ko kasi dati yan eh. Yung bang tipong, hindi pa ako sumasweldo, alam ko na sarili ko, wala akong makukuha. It's not just about finances, pwede rin sa relationship. Yung merong magulong pamilya, it's part of the curse because of disobedience. Sabi sa katabi mo, however. Kaya wag mag-assume lahat. Ang masunurin, sigurado ang blessing sa life mo. Because your blessing will be tested, your obedience will be tested. Kaya yung mga disciple na laging problema, nung problema nyo ng 2020 hanggang ngayon 2025, problema mo pa rin yan because of your disobedience. Grabe yung problema, hindi na nag-level up. Problema mo pamasahe dati hanggang ngayon, problema mo pa rin. Kailangan nagle-level up yan. Kung sa grade school nga, may grade 1, grade 2, grade 3, iba't ibang teston, iba't iba para yung level ng problems mo depende sa level ng maturity mo. Ibig sabihin, malalaman mo kung yung Christian, kung yung disciple, matured na yan, depende sa kinakaharap niyang blessing, depende sa kinakaharap niyang problems and testings. 1 Corinthians chapter 15.
10 verse 15 or 10:13. NLT. New Living Translation, 1 Corinthians 10:13. The temptations in your life are no different from what others experience. So, ibig sabihin, walang sinabi dito kung Christian ka, hindi ka Christian, kung nagsiserve ka kay Lord, hindi ka nagsiserve. Ibig sabihin, and the temptations in your life are no different from what others experience. Kung weakness mo yan, weakness din ng maraming tao yan. Kung hirap ka dyan, hirap din ng ibang tao dyan. Kung nagbabattle ka dyan, nagbabattle din ng ibang tao dyan. And God is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand. When you are tempted, He will show you a way out so that you can endure. Grabe. Pinakita na yung battle, pinakita pa yung sagot. Sabi ni Lord, hindi ka bibigyan ni Lord ng higit sa hindi mo kaya. Pag dumating yung problema na yan, bibigyan ka pa niya ng way out para mapagtagumpayan mo yun. Grabe yung level ng meron ka ngayon, tiwala si Lord na kayang-kaya mong ipasa yan. Kaya wag mo sabihin, hindi ko kayang pasa to, ang hirap ng testing na to, ganito na lang ang problema ko lagi. Ate, kuya, tita, ganito na lang lagi, pastor. Sabi ni Lord, God is faithful. Grabe, kaya mo palang ipasa yan. Yung level ng problem mo, level ng trust ni Lord sa'yo yan. Kaya pag pakiramdam mo, Lord, parang grabe yung testing ko ngayon. Ang laki-laki ng testing ko. Ang laki naman tiwala mo sa akin, Lord. It's all about mindset ba? Hindi mo tinignan, grabe yung problema ko, parang magbabackslide na lang ako, parang ito na lang ang solusyon. Pero sabi ni Lord, He will make a way out. Sarap na may way out, no? Because God is faithful. Your obedience will be tested. In Luke chapter 14, verse 26, sabi dito, if people come to me and are not ready to abandon their fathers, mothers, wives, children, brothers, and sisters, as well as their own lives, they cannot be my disciple. Grabe. This verse is so hard sa mga taong emosyonado. Because obedience is total abandonment. Lahat ng mga emotional attachment natin, lahat ng mga pinangahawakan natin, pinagtitiwalaan natin, sabi ni Lord, iwan mo yan. Kahit yung sarili mong galing, sarili mong idea, yung pera mo, lahat yan, iwan mo para sa akin. Parang sinasabi ni Lord, there's no other option pag ako. Because obedience is total abandonment. Pag ikaw di mo maiwan yan, you cannot be my disciple, sabi ni Lord. Bunga tayo lahat ng testing. Bunga tayo lahat ng prayer. So that time, sabi dito, obedience is total abandonment of yourself. Talagang i-abandon mo. May mga bagay na iiwanan ka, may mga bagay na titigilan ka. Because you have to pay the price of following Jesus. Kailangan mo talagang bayaran yan. Hindi yan parang casual lang ba si Lord sa'yo? Hindi. Once na nandyan ka na, tinanggap mo na si Jesus sa life mo, it is the start of your journey. Sabi ng Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. Kaya dito sa church na to, secured yung future mo. Kasi nandito si Lord. Kaya thankful ako, Lord, thank you. Dinirect mo ko sa tamang lugar. Way back 2011, nakakilala ko kay Lord. November 20, 2011. Nakita ko lang ang signage ng Raining Light Christian Church. Yung parang pangalan nun, Raining Light Christian Church. Sabi ko, wow, Christian. Kasi that time may nag-share sa akin sa campus ng gospel. So, naghahanap ako ng seeking ako that time. Nung nakita ko Christian Church, kasi tingin ko pag Christian, mababait eh. Tingnan mo yung katabi mo, confirm ba?
So, that time, walang nag-invite sa akin sa church, si Lord lang. Kaya maganda na, excited ako, makabit na yung mga signage dyan. Kasi may mga taong pupunta dito, walk-in. They are seeking God. Kahit hindi mag-invite, si Lord magpapadating. Kaya tayo maging sensitive tayo. Yung bang tipong pag-a-attend ka dito, pupunta ka dito, wag yung mahanap mo yung right spot mo na upuan, yung komportable ka. Hindi. Pupunta ka dito, you will be a blessing. Maghanap ka, uy, baka ito walk-in to. Kamustahin mo siya. Uy, kamusta? Kuya, ate, nakita ko lang kasi raining light eh. Parang magkaroon ng liwanag ba yung buhay ko? Kasi madilim na eh. You should be sensitive. Baka may mga napunta dito na walk-in lang sila. Si Lord na ang tumawag sa kanila. Pwede silang nakakilala sa social media, kaka-scroll nila. Si Lord nagpakilala sa kanila. Pwedeng may taong nag-share sa kanila na street evangelism, and then nagsimula yung tanim sa heart nila ng word ni Lord. Naganap sila ng family. At meron naman bunga ng prayer, kaya nandito ngayon. Pwede ba taas yung mga first time ngayon, yung VIP ka ngayon? Taas mo lang yung kamay mo. Bunga kayo ng panalangin. Walang aksidente kay Lord. This is your time. This is your moment. Welcome to the spiritual family ng Raining Light. Magsisimulang magpabida si Lord sa life mo. So that time, bunso ako sa magkakapatid, and wala ako talagang authority sa bahay namin when it comes pag magsasalita. Kasi wala ka namang authority kasi bunso ka eh. May mga bunso ba dyan? Diba? But nabasa ko ang Matthew chapter 28, verse 18, all authority has been given to me, sabi ni Jesus. Tinanggap ko si Lord, so may authority na ako. Spiritual authority. And then nagbasa ako ng word, devotion ako, nabasa ko yung word, Acts 16:31. Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your family. You're now showing testimony. Wag na wag kang magsasawang ikwento ang testimony ng buhay mo. Kasi hindi lahat nakakarinig pa niyan. Ako pag nagkukwento ko ng life ko, ng testimony ko, I make sure na parang kahapon lang nangyari. Huwag na huwag kang magsasawa. Kasi ginawa ni Lord sa life mo yan eh. Yung bang tipong parang excited lagi ang mga tao, ano pa yung ginawa ni Lord sa'yo? Excited ako, gawin din yung gawin sa akin ni Lord. Nakilala ko kay Lord, grabe, matinding persecution yan. Matinding persecution. Yung mga kapatid ko, yung panganay kong ate, maldita, impactita, demonyeta. Lucita. Yan ang label niya. Pero sabi ko, Lord, ikaw magpakilala sa family ko. Lord, I know you have a great plan for me. You have a great plan for my family. Kaya ngayon, kung nag-start ka ngayon, it is your journey with God. Firstborn Christian ka, or kung ikaw na lang ang Christian sa family mo, the rest sila nag-backslide na, tuloy ka pa rin. Magkakaiba tayo ng journey, pero isa tayo ng destination. Tuloy ka pa rin. Ngayon ka lang sasabihan ng magulang mo na ganyan. Sinabihan na nga ako, kamukha mo na pastor mo, lagi ka na umaalis. Grabe, araw-araw may morning prayer. Don't watch ang tawag namin doon. Bumaha, bumagyo. Doon sa bahay namin dati sa Inares, bahain doon, nakabota ako. Gigising ako ng madaling araw para lang magpunta ng morning prayer, papasok sa Madrigal. After. And it's part of the journey. May mga testing. Dati favorite, ngayon hindi na. Kasi nanay ko noon, ano yan? Iba ang mama niyan. Si mama ano. Pero, grabe, napaka-religious ng family ko. Especially yung mother ko. Napaka-religious niyan. Pero, binago ni Lord. Everything nag-turn around. After 2 years ng prayer, persecutions, I abandoned my family. I abandoned my father, my mother. Lord, kung ano yung design mo sa life ko, yun yung ipupurso ko. Kasi hindi lahat maintindihan ng journey mo. Hindi ka maintindihan ng nanay mo, ng tatay mo. Pag may faith ka, magmumukha kang baliw sa kanila. Magmumukha kang baliw. Kaya ako napagkamalan akong baliw nun eh.
Tuwing madaling araw kasi pag nagde-devotion ako, nagpe-pray ako, minsan napapapuspos ba? Papataas ang kamay, nakikita ng mga ate ko. Grabe, baliw. Mama, yung anak mo, ano na to? Kulto na yung pinasok nito. Kasi hindi ka na maintindihan eh. Kasi yung faith mo, yung dream mo, pag may pangarap ang Diyos sa buhay mo, tinupad mo, hindi ka na maintindihan na ibang tao. Kahit yung mga taong malapit sa'yo, pero tuloy ka lang. God is faithful. God is faithful. He will make a way out. Sabi ko, Lord, ngayon lang to. Ngayon lang ganito ang pamilya ko. Pero one day may gagawin ka. One day may gagawin ka. Kaya sa bawat isa sa atin na nandito, dumadaan ka sa testing, ipasa mo. Pasa mo yung test of faith, test of obedience. And then ngayon, God is leading me. Gusto ko makita sa inyo kasi marami mga tao gusto ang resulta eh. Pero ayaw ng process. Tama? Gusto nila, ay sana ganyan din ako, ganito din ako. Pero ayaw nila nung journey ba? Gusto lang nila yung result, pero ayaw nila yung paano ginawa yun. Hindi madali ang journey. So, hindi naman sila prepared, pero tatawagin ko. Pwede bang si mama, si papa, tapos si mga kapatid ko. Pakita ko lang sa inyo yung result ba ng life. Yan. Yan. Maganda binibigla para ano. Hindi ko sinabihan yung mga yan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ito yung bunga ng panalangin. First Corinthians 2:9. However, as it is written, no eye has seen, no ear has heard, no mind has imagined, no mind has conceived what God had prepared for those who love Him. Hindi pa nakikita ng mata, hindi pa naririnig ng tenga, hindi pa sumasanggi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Nung nagpe-pray ako, nakita ko na makakasama ko yung family ko sa church, pero hanggang doon lang. Never in my mind, never in my spirit na makakasama ko din sila sa pag-advance ng kingdom. So ngayon, John chapter 15, verse 16, you did not choose me, but I chose you. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo pinili si Lord, pero si Lord ang pinili ka. May kanya-kanya tayo ng preference, pero mas the best ang preference ni Lord. At ikaw yon, you are the best. You did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit. Fruit that will last, then the Father will give you whatever you ask in my name. Yung sinasabi nitong fruit that will last, it's all about yung appointment mo, paano mo siya na-expand. Sabi dito, I appointed you to go and bear fruit. Sabi ni Lord, pinili kita, ikaw. You are my best preference, ikaw ang best preference ko, sabi ni Lord. This is bear fruit, fruit that will last. Ano yung fruit that will last na yun? It's not about the people, it's all about the Word of God, the faith na inimpart mo sa tao. Pwedeng mawala ang tao, pero yung tinanim mo sa kanya, nag-expand, tumanim. So ngayon, handa na ba kayo? Sasayaw ba? Tatanungin lang natin sila, ilan na yung mga taong na-impact ng life nila? Ilan na yung mga taong natutulungan nila? No? Ilan na yung mga taong na-impact ng life because sa buhay nila nung nakakilala sila kay Lord? Kakilala sila kay Lord. Sige, simulan natin isa-isa. Isa yun na, sige. Pangalan, wow. Sige. Hindi magte-testify, papakilala lang. Oo, Besha. Baka ma-overtime tayo. Maganda yung on the spot no? Ako po si Lucita, ako yung panganay sa magkakapatid. Ang maldita impactita demonita. So ako yung nag-persecute sa kanya ng 2 years. Sa PAC,
sipa, literal, physical, social, financial, emotional, yun yung persecution na naranasan niya sa akin. And, ano nga uli yung tanong? Nawala. Ilan na yung taong dinidisciple mo ngayon na impact ng life mo? I'm, dinidisciple ko ngayon ay 15 people. So, yun yung ongoing na dinidisciple ko ngayon. Ilan tao? Ako pala si... Yung tunay ba po? Boy. Happy Father's Day. Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay. Ako si Kuya Boy Pagado. Buti na lang, hindi yung tunay na pangalan. Lupito Pagado po ang tunay kong pangalan, Lupito. Pangit, ano? Buti na lang hindi nag-junior. Junior ko sana, galit na galit sana to. No? Pero bless ni Lord. Salamat. At sa mga tao ngayon, ang active siguro sa, mga 18 sila, pero yung nasisira namin, marami sila. Pero si Lord na ang ihipo sa puso nila. Si Mama. Ako si Ate Ningning Pagado. Mga tao na pinagkatiwala sa akin ng Lord ay 78 people. Mayroon na siyam na si leader under my care. Si Lord na nagpadala sa amin. Salamat. Ako nga pala si Lucilat Pagado. I have 65 this month. Last month, 80 kami kasi maraming VIP. 65 people under my care. Building 144 na rin ako. Ako nga pala si Lucilan Pagado. Under my care, 26 po sila. Thank you. Thank you. Gusto ko makita yung impact ng life niyo. Fruit that will last. Yung buhay mo, is a seed sa mga tao. Pag tinanim mo na yung sarili mo sa Panginoon, alam mo, pag tinatanim ka, dun pa lang magsisimula yung you are getting out of your comfort zone. Pag tinanim ka, dun ang buto, bago yan lumago, namamatay muna yan. Pag tinanim mo yung buhay mo sa Panginoon, dun ka na lalago, you will bear fruit. Yung fruit that will last, yung buhay, yung nag-share sa akin ng gospel, napaka-bless ng life niya. Because yung fruit na tinanim niya sa akin, yung seed na tinanim niya sa akin, nag-extend sa family ko, nag-extend sa mga disciples nung family members ko, nag-extend sa bawat family. So, ibig sabihin, your life is a blessing. Mawala man yung taong siniran mo, pero yung tanim nandyan pa rin. May disciple ka bang nawala, pero nandyan pa rin yung in-invite ng disciple mo? Fruit that will last. Anong sabi dun sa last verse? Then, the Father will give you whatever you asked in my name. Grabe. Yan yung mga tao. Wala kang, pwede mong i-invoke yung blessing kasi karapatan mo yan. Lord, may tinanim ako, nag-bear yung fruit ko, nag-last yung fruit ko. Lord, ito yung gusto ko mangyari sa buhay ko. Lord, i-bless mo, Lord. Yung mga taong nasa paligid ko, ano man yung heart's desire mo, ibibigay ni Lord yan. If you do His vision. Kaya yung mga taong gumagawa ng vision ni Lord, mga spoiled kay Lord yan. Lahat ibibigay ni Lord. Si Solomon na nag-offer ng sacrifices kay Lord, tinanong ni Lord, ginising ni Lord sa panaginip. Sabi ni Lord, anong kailangan mo? Anong gusto mo? Nung nag-offer siya, doon niya tinanong. If you offer your life, yourself to God, Lord, my life is a sacrifice. Magiging blessing to sa mahal ko sa buhay. Magiging blessing to sa mga classmate ko. Magiging blessing to sa mga ka-workmate ko. Lord, hindi ako titigil na hindi lilipas ang bawat araw na hindi nagiging blessing, hindi ako nakakatulong sa ibang mga tao. Hindi dapat tayo mga Christian na patago.
Sa workplace na meron ka, kailangan alam niya, disciple ka. Alam na Christian ka, huwag kang patago. Kasi kung kinakahiya mo si Lord, ikakahiya ka din niya. If you despise Jesus, He will also despise you. If you disown Him, He will also disown you. Kaya ngayon sa may pasukan, sa may school, disciple ka, estudyante ka, ipagmalaki mong Krisyano ka. Huwag kang mahiyang mag-share ng one verse. Huwag kang mahiyang mag-encourage, mag-invite. Kasi kailangan tayo ma-immune sa rejection. Hindi porket once ka lang na-reject, forever rejected ka na. Once na nag-share ka ng gospel, hindi ikaw ang nawawalan pag na-reject. Yung taong ni-reject ka. Kaya tayo, gawin mo lang yung part mo. Just speak. Romans chapter 10. How beautiful are the feet to those who bring the gospel. Pagpasok mo ng school mo, walang magagawa ang school mo kundi makinig sa'yo. Walang magagawa ang family members mo kundi makinig sa'yo. Because that's your life. Yung buhay mo na binago ng Panginoon. Dati ang buhay mo from darkness to light. Grabe, ano nangyari? Ba't ganyan yung ginawa? It's because of Jesus. Yung buhay ko, yung storya ng buhay ko, ang tawag lang dyan, mini story lang yun. Tayo may mga mini story tayo. That mini story, pag kinonect mo yan sa main story, it is the story of Jesus on the cross. Ang buhay ko pangit, manginginom ako dati, ganito ang buhay ko dati, adik ako dati, pero binago ako ni Lord. From mini story, kinonect mo sa main story, yun ang now showing ng buhay mo. Sa mga disciples dito, sa mga nandito ngayon, magkaroon ka ng desisyon. Lord, hindi lang puro God's love, God's favor din, basta obedient ako sa'yo. Basta obedient ako sa'yo. Pwede ba tumayo tayo ngayon? Magkaroon tayo ng decision, Lord, I want to be a blessing sa mga tao. Lord, hindi ako titigil hanggat hindi ako cell group, hindi ako nakakabuo ng 12, hindi ako nakabuo ng 144, hindi naliligtas ang buong family ko. Lord, I pray salvation ng family ko, Lord. Leadership ng family ko. Lord, gagamitin mo yung buhay ko. May gagawin ka sa buhay ko. Pwede ba ngayon, may tinatanim si Lord sa heart mo na tao na gusto mong sharean? Itaas mo yung kamay mo, surrender mo kay Lord. Lord, tanggalin mo anuman takot ko, anuman pangamba ko. Lord, anuman testing ng life ko. Lord, I pray na mapagtagumpayan ko yun. Samahan mo ko, Lord. You will make a way out for me because you are faithful. So take my life, I'm giving it all to you. Whatever you want me to do, I'm gonna follow you. My mind's made up, I'm gonna pay the cost just to see salvation of the lost. So take my life, I'm giving it all to you. Whatever you want me to do, I'm gonna follow you. My mind's made up, I'm gonna pay the cost just to see salvation of the lost. So take my life, I'm giving it all to you. Whatever you want me to do, I'm gonna follow you. My mind's made up, I'm gonna pay the cost just to see salvation of the lost. So take my life, I'm giving it all to you. Whatever you want me to do, I'm gonna follow you. My mind's made up, I'm gonna pay the cost just to see salvation of the lost. Take my life, giving it all. Ngayon, pray for your family members.
Pag-pray mo yung mama mo, banggitin mo yung pangalan ng nanay mo, ng tatay mo, ng mga kapatid mo. Huwag na huwag ka magtatanim ng galit, ng sama ng loob sa kanila. Pray for their salvation. Lord, I pray sa bawat biological family na maging spiritual family din sila. Lord, we ask salvation ng mahal namin sa buhay. We ask, Lord, na maghipuin mo yung puso nila, Lord, na ma-realize nila, Lord, na mahal ka nila. Mahal na mahal mo sila, Lord. And pray for your disciples. Kung may nililid sa'yo si Lord na pag-pray mo, sabihin mo yung pangalan niya. Kung may nililid sa'yo si Lord na nasa isip mo, na iwiwin, pag-pray mo, Lord, i-ready mo yung heart niya. Pag-sharean ko siya ng one verse, pag-sharean ko siya ng gospel, Lord, his heart is ready to receive your word. Gamitin mo ako, Panginoon. Gamitin mo ako, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pwede ba sabihin mo, thank you, Lord. I love you, Lord. Thank you, Lord. We give you back all the glory, honor, praises. In Jesus' name, amen, amen.